Ito po, nagsalita na yung ICC prosecutor na naunang nakaintindi o naunang nagsagawa ng mga pagsusuri sa mga Pilipinong naging biktima at nagreklamo sa ICC tungkol sa paglabag sa karapatang pantao. Hindi ho ito bago sa inyo at ito matagal na rin lumalabas ang pangalan at bilang ICC prosecutor. Ito, pakinggan po niyo yung kanya sinasabi tungkol sa kalagayan ngayon matapos arestuhin si Duterte at pinadala na nandun na ngayon sa detention center ng International Criminal Court. Ito, pakinggan po ninyo, panoorin po ninyo. Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao Death Squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail, warrants can be executed, and it's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. And the focus of the office is on the judicial proceedings, on proving its case before the judges of the International Criminal Court. Iyon, no? So, malinaw ang sinasabi. Base sa kanyang pagkakaalam at dokumento, nakuha niyang impormasyon, nakuhalap nilang impormasyon, meron hong mga nag-aakusa, may mga nangyari at kaya nga magkakaroon ng trial. Pero lumalabas pala doon sa kanilang na-monitor at tinanggap na mga impormasyon at complaint o reklamo ay mula pa ng mayor ng Davao City, ang dating Pangulong Duterte. Doon nagsimula yung DDS na tinatawag, Death Squad. Kasama pala yun. So mula nung mayor siya at nung siya ay naging presidente ng 2016 hanggang 2022, yung mga record na yan ay nakuha ng ICC na may kaakibat na mga reklamo na ipinail, complain ang mga Pilipino na naging biktima umano. So ayan po, medyo mabigat. Pero yung fair trial, mangyayari daw yan. Ibibigay ang lahat ng karapatan at panahon para kay dating Pangulong Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero marami pong nakalap na palang impormasyon at mga dokumento at ebidensya ang ICC. Yan po ay galing mismo kay Mr. Khan. Si Mr. Khan ay ICC prosecutor. Okay? Yan po yung personalidad niya diyan sa kasong ito. Kaya meron siyang authority, meron siyang personalidad, meron siyang impormasyon, meron siyang karapatan na ganyan ang kanya sabihin. Pero ang maganda dito, tinitiyak niya na magiging parehas at ibibigay ang lahat ng pagkakataon. So matinding labanan ito ng mga abogado, ng mga ebidensya at testigo sa lalong madaling panahon na magkakaroon ng trial. Kung kailan matatapos, hindi natin alam yan.
So, ayan na po. So, justice for all. Lagi ko sinasabi yan. Katarungan para sa di umano'y naging biktima. Katarungan din para kay Duterte na siyang nasasakdal dyan. Siyang akusado. Okay? Although si Duterte naman parang umamin na rin na yan ang kanyang kapalaran. Sabi niya, this is my destiny. Yan sinabi niya doon sa video na pinakita ko sa inyo nung siya'y bago mababa ng aeroplano. Na naka-t-shirt lang na parang pagod na pagod. Yan daw ay kanyang destiny. So, tinanggap na niya. Tinanggap na nga niya. Dahil alam natin, matindi ang naging kulitan sa pagitan ni General Torre sa airport at saka sa Villamor bago siya na isakay ng aeroplano. Pero dahil nandyan na, nangyari na, nandun na siya, so yan daw ay kanyang destiny. At kanyang hinahaharapin ang kanyang maaaring pananagutan. Dahil ang kanyang sinasabi, kanyang inaako, kanyang tinatanggap ang responsibilidad sa mga nangyari nung siya ay mayor at pangulo ng Pilipinas. Yan naman ay inamin niya sa mga public hearing sa Senado, Philippine Congress, Philippine Senate. Ngayon, nung siya ay huling nagsalita bago tumapak ng detention center ng ICC, ay inamin niya, this is my destiny. So pag-amin na yan, kung ano man ang mangyayari, hindi natin alam kasi magta-trial. Ayan, okay? Don't panic. Huwag kayong magagalit. Nasa tamang proseso dahil yan po ang kailangan. Rule of law. Sa local na batas dito sa atin kung kinakailangan o doon sa international law, international court. At umaasa naman tayo at ang buong mundo na kung saan may mga Pilipino na magiging fair talaga ang trial na yan. Talagang mahaba-habang proseso ito. Okay? Sana matagalan ni Duterte dahil alam natin may edad na siya, may sakit pa raw. Although pagka walang ganyang usapin, ang lakas-lakas niya eh. Di ba? Nung nandun sa Hong Kong, nung magsalita siya sa harap ng mga member ni Kibuloy, ang lakas ng boses, nagmumura pa nga eh. Pero pagdating sa airport sa Manila, nang huhuli, nabiglang nanghina. Hanggang sa nung nakahold na sa holding area, sa airport at sa Villamor, ay parang bumigay na yung katawan. At hanggang doon sa kanyang travel. So, talagang mahirap pala pagka nakakakaso at nakakawarrant of arrest, nakakasakit bigla. Or dati nang may sakit, lalong nararamdaman ang sakit. Ay parang gano'n. So, hangad pa rin natin na tumagal ang kanyang buhay at kanyang kalusugan, maging maganda ang kalusugan niya para labanan yung kaso. Para malabanan niya. Kasi kung siya may sakit or magkaroon ng problema, physically, abay mahirapan siyang maidepensa ang kanyang sarili. Kaya dapat maging healthy pa rin siya para kanyang malabanan sa tamang proseso under the law, international court, ang mga kasong kanyang kinakaharap. Crime against humanity. Kahit sino, napakabigat po ng kasong yan. Hindi pangkaraniwan. Please like, share ng video ito. Kung hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa Mike Abe Opinions at pati isang channel ko, isa pang channel natin, MA Pinoy TV.